Yo, kumusta ka? Guys, ito na guys, ang hinihintay ninyo. Ito na yung may-ari ng, mapansin po ninyo, yung dati naming vlog nung last 22, 21. 2 years ago. 2 years ago, no? 2 years ago, pumunta kami mismo sa pwesto nila. So, siya naman ngayon ang pumunta dito sa amin para pag-usapan namin kasi ang part 2 sana nung ano namin, yung video namin nung sa Pandisalan, makadagdag siya ng 2 brands. Wow. So ngayon, nakadagdag na pala, hindi na ako nakabalik. So, andito yung may-ari. Ito si Kabigger Juben. Kaya, Juros Pandisalan. Kaya, pag-usapan na lang namin kung ano bang nangyayari nung huli namin pumunta dun sa kanila. Kung ilan ba ang nadagdag. So, mula nung galing kami sa inyo noon, nung sinabi mo na 7 pa ang branch ng Pandisalan. Nung nadagdagan, ilan din taong nadagdag sa'yo? 2 din. 2. Bali, isang tao lang talaga kada isang isang pisto. So yung halimbawa, yung mga pandesal, luto na dinadala mo na doon? Hindi. Bali, sa amin ginagawa yan, doon nalulutuin sa... doon lulutuin mismo sa pwesto. Di, may iba din kasi nakausap ko doon sa Tanay. May 9 brands din siya, si mga di Guzman. Yung iba doon, niluluto din niya sa bahay niya. Kasi doon sa hindi pa marunong magluto. Pwede din pala. Pwede na. Pero hindi kalayuan daw. Ganun kasi pwede lang yung kung may lagayan ka siguro or may delivery ka na tagadala ng luto, nag-refill doon. Yan ang maaari naman yun. Pero ang isipan kasi ng tao, bahaw. Totoo yan. Totoo din. Totoo. Hindi naman lahat ng tao mag-isip na bahaw. Pero pag makita nila, ay, ano na pala yan, doon na pala yung ginawa, halimbawa. Pero kung doon talaga sa mismong branch mo, sa pwesto mo, talagang pipilahan ka ng tao. Habang nagbibili sila, nagluluto ka pa eh. Tama. Bili, luto. Talagang may gano'n. So halimbawa, yung nadagdag mong brands, nung nadagdagan na yung brands mo, ilang linggo, halimbawa, nakuha mo na to, ilang linggo ka bago magbubukas, no? For example, yung pizza, gano'n. Yung brands ngayon. Ang open ko kasi 8, 10, 28. Kung kaya ko namang, kung kumpleto na ako sa gamit, mayroon akong nakuha ang pisto. Pagpapaganda ng store, lang naman, isang araw lang kaya tapusin. Lagay ka ng tarpaulin for opening. Doon ko na babanata. Pero kung yung 8 na yung pangit yung buwan, bawas. Parang bawas. Hindi ko mag-open ng 8. At doon ako, kung saan bilog ang buwan, doon ako mag-open ng 18. Ganon, 28. Ganon yun. Ganon ang pamanahin ko. Depende naman sa iba. Yung iba kasi hindi rin mahilig sa ganyan. Pero ako, sumusunod lang ako sa pamanahin. Pinapaniwala namin. Yung iba kasi, kahit anong araw, pwede anytime naman, lahat naman tayo, kahit businessman, hindi tayo mag-open. Kung gustuhin natin, depende lang sa'yo. So halimbawa, nandun nagbubukas ka na. Yung license mo pa, sinasabay o tubay-palod na lang? Tupalo. Tubay-palod na lang? Halimbawa, nakabukas ka na, pwedeng lakarin na mo ng license. Oo. Kasi, for example, kinukumpletehan mo na siya ng mga, business. Mahina pala. Sayang. Kaya, yung iba kasi, 3 months nga sila bago sila kumuha. Pero kung ramdam mo naman na malakas, pituhin na lang. Matik. Isang linggo, meron na yan. Iba yung lasang mano-mano kahit kulang-kulang sa ingredients. Mabigat. Malaman ang mano-mano kasi. Malaman eh. Kahit na nung nag-ano ka pa dyan, cake naman, Will, iba. Di ba? Pumasok sa isip yung buya, yung may pumili ng customer dyan sa amin, galing Laguna. Siguro, umpisa pa yun ng rolling. Ng mga pandesal na malunggay. Sabi ng customer, "Bay, galing ko Laguna, bumili ako ng pandesal doon. Ang sarap ng pandesal nila." Yung sobrang malaman daw ba? Dili hangin nun. Alam dati. Kasi, siyempre, machine yung nasanayan. Nag-negosyo na ko. Alala ko yung benta ng... Yan ang napundar mo ngayon doon. Pagpunta namin, ilan pa yung sasakyan mo? Nadagdag yung Ninja, at saka may nadagdag 2 Mio.
saka isang e-bike. Sino nagdadala sa mga yun? Yung mga driver ko, mga tindero. Mga tindero, marunong din. May delivery din kasi ako eh. May mga driver na mga taga-deliver, mga lalayo. Motor na dinideliveran yan. Mula, di ba pumunta ka doon, 7 branch pa yan. Oo. Nagdaga ko 2. Ang nabili ko noon, dinagdaga ko doon isang e-bike, isang Honda Click, at saka isang Ninja. Yung mula nung 2 years ago yan. Di ba nadagdagan ng 8, siyam pang siyam na. Ngayon, kada isang branch, ilan sako ang nadagdag sa gawa mo? Siguro 3. Wow. 3 sa dalawang branch. Oo. Ay, malakas na talaga. Malakas na. Oo, mga 3 something. Sobra pa. Umpisa ngayon, sobra na. Biruin mo. Tapos yung kada deliver sa mga arena mo, ilang bag ang pinapadeliver mo niyan? 82. Wow. Itito, ano yun? 6 days. 6 days lang. 6 days yung 82 sako. Hindi ka nagdirekta sa kumpanya pagkuha niya? O Hindi, kasi minimum doon 1,000 daw. 1,000 bag? O, 1,000. So, okay lang naman kasi hindi man masyadong... At saka wala ka ring bodega. O kung, wala. gugustuhin mo man. Wala rin mapaglagyan. Wala mapaglagyan. O, tama din. Kasi nagtanong din ako niyan mismo nag-deliver diyan mismo diyan sa may kanto diyan. Tinanong ko, galing kasi sa mismo kumpanya. Silang di-deliver. Sinubukan ko talagang tanungin, Sir, yung dineliver mo bang arena, direkta ba to sa kumpanya? Sabi niya, isa direkta to, pero may minimum. Hindi ko lang tinanong, may 1,000 pala. Oo, direkta na talaga sila kasi mas mababa ang bigay nila talaga pag makuha mo yung limit o yung minimum. Oo. Sa isang buwan, kuha ka na isang ako, pwede niya. So, pero mo 12. Sakto lang yun talaga yung malingguhan. Oo. Sa lingguhan. So, kasi, sobra pa sa may panghapon kasi ako kaya minsan 12, 13. Kaya hindi pare-pares yung order. Pero, mininting ko na lang sa 82 sako. O, kada 6 days. Oo. Kapag kulangin naman, doon ako mag-adjust. Order naman ako ng 86, 88. Ganun. Kung alam yung maraming pahabol sa hapon, yun yung, doon ako magdagdag sa next order. Kung hindi naman masyado, kaya level ako doon sa 82. So, yung kinukuha mong arena, nasanay ka pa doon sa mismong brand ng arena na kinukuha mo or willing kang gumamit ng mga bago? Hindi, nasanay ako doon sa... Hindi, dati nadala ako. Kung alin yung mura doon ako, yun pala nakaka-epekto ng timpla na. Sa timpla. Dahil may mga... Bago eh. Oo, kasi may mga matakaw sa tubig yan eh. Oo, may lakas tubig. O yung bagong arena, for example, bibili ako ganitong brand. Next, ibang brand naman kasi mura. Yung timpla mo doon, pabago-bago yung tubig. Yung makontrol. Totoo yun. Kaya yung nung nag-supply sa akin dati, taga-Taytay, gusto niya akong balikan. Yung kasi, nadala din ako doon kasi, siyempre, pag mag-order ako ganitong arena ang gusto ko, upiran ako ng iba, same lang daw. Pero mas mababa yun pag bago mababa. Over sa akin. Kasi, gano'n din yung kalalabasan. Doon lang masisira sa quality. Totoo yan. Kaya ngayon, nagbintin talaga ako, mahal na o hindi, yun ang kinukuha ko. Taga saan yung supplier mo ngayon? Taga lang din, Central. Central. Ano na? 3 years na yung supply sa akin. Kasi hindi na ako lumilipat kasi pag tumawag ako, hindi na ako pupunta, tawagan ko lang, matik, nandiyan na yan. Sa dami pa naman yan. So ngayon yung ginagamit mo ring maintain mong ginagamit yung sugar, brown talaga. As in, hindi ka gumagamit ng puti. Hindi. Ibang puti sa pandesal. Kasi yung putla yung pandesal. Saka dry. Dry halos. Iba talaga yung brown. Ang ganda ng texture ng pandesal. Yun yung dapat nyo gamitin, guys. Yan guys, malaki ang tips natin na nakukuha dito sa ka-baker natin. Sa dami nagtatanong sa inyo, karamihan talaga dyan, taga-Saudi pa. Chef, mag-iipon-ipon talaga kami para pag-uwi namin talaga, nandyan ang inspirasyon ng mga vlog na nanonood talaga sila. Yun ang kailangan nila talagang tips na pag nagsimula sila ng pandesalan, mas maganda yung gagamitin nating mga arena. Mag-maintain na lang tayo hanggat maaari. Hanggat maaari bet yung arena. Oo, kung ano lang kasanayan mo na maganda yung magpalit. Labas. Yun talaga ang dapat gamitin. At saka sa asukal, yun, brown talaga. Brown talaga. Brown. Tapos paano yung magbibigay tayo ng sa sugar, hindi mo na subukang gumamit ng mga rock salt.
puro talaga pino iodized. Iodized talaga. Kasi matagal kasi matunaw din talaga. Yan ang ginagamit namin dati. Kasi wala pang iodized noon. Minsan dati, ginagamit ko yun. Ang tagal matunaw. Tapos minsan pag masahin mo na, nandun pa. O kahit na minamakina na natin, nandun pa, nagbubuko. Magulat ka lang, butos-butos yung masa mo. Asin pa lang nandun. May asin. Okay guys, hihingi din tayo talaga, bago tayo mag-closing, hihingi tayo talaga ng advice sa ka-baker natin kasi. Ilang taon ka na bang operated ang pandesala? 4 years. 4 years. 4 years. Guys, magtanong tayo sa kanya guys. Konting tips lang naman para in case naman kung kayo na rin talaga ang halimbawa ang owner. Magiging owner, ay sigurado yan. Talagang nandyan na yung tips na inyong makukuha din sa kanya. Okay, ka-baker. Anong tips mo na maibibigay sa magsisimula pa lang talaga at gagamitin nila? Siguro, unang pag-ipunan natin muna siguro. Okay. Like, siyempre, simula ka pa lang. Siguro, maglaan ka ng pera na estimated lang natin yan. Estimated, sige. 100K. Okay. Yung 100K na yan, kung sakali, sa totoo lang, siyempre, ang oven ngayon, 17. Palagay natin. Sa 17 yan sa direct gawaan. Sa iba, sa labas mo bilhin, nasa mga 19. Ganyan ang presyohan. May patong na kasi. May patong. Sa brand new naman na istante, 15. Kung may scanhan kang makita, mayroon namang 5,000, 8,000, ganyan. So, ngayon, ang gawin nyo, unang-una, talaga, medyo may experience talaga yung konti, kahit konti lang. The best talaga yan, the best. Kasi pag kumuha kayo ng taga-timpla, baker, malakas yung pandesala, bigla kang iwan. Wala Wala kang support. Kasi doon magsisimula ang kalugay-lugayan nyo. Pag-set up ka na naman ng, halimbawa, saka na tayo magbukas pag makakuha tayo ng isang baker. Mahirap yan. Kaya hindi continue yung negosyo nyo. So, ganito ang gawin dapat. May kahit kunting experience lang na pwede nating pag-aralan ba? Kasi hindi naman sa lahat ng bagay panahon yung baker active. Totoo yan. Di ba? Sabi pa nga nila, walang forever na baker. Totoo yan. Aalis at aalis talaga yan. Lalo na pag medyo madamot ka rin sa konti sa sahod. Yun. Mautak na ngayon Pilipino eh. Kung medyo malaki-laki yung ganito kasing mindset natin. Huwag mo i-level yung sahod nila sa iba. Totoo yun, totoo. Lamangan mo ng konti. Kung sakali man, alis nila, choice nila yan. At least, hindi ka nagkulang. Totoo yun. Di ba? Tama. Hindi ka nagkulang. Halimbawa, for example, sahod ng baker. For example lang to 6,000 sa iba. Kahit gawin mo naman lang 6,500. Para may konsuelo. Ganito. Tsaka mag-monitor ka rin sa medyo may kita ka na sa sa bakery mo, yung parang umaangat ka na huwag mong pagdamutan yung bakery. Yes! The best talaga yan. Bigyan mo, katasan mo kahit paano kung di 500 ulit. Ganyan. Kasi alam naman kumikita ka. Kasi pag wala siya, wala kang kita. Lalo na pag wala kang may alam. Wala kang may alam. Pero kailangan talaga medyo may alam ka talaga. Tama talaga yan. At saka yun, sa mga gamit naman, yung sinasabi ko, pwede kayong mag-umpisa pa lang, pwede naman kumuha sila mga sigahan. Maganda rin. Maganda. Kaya ako, nag-umpisa ako talaga, wala akong brand yung kinuha. Puro sigahan. Like, plancha, sigahan. Yung plancha ngayon, 130. Yung sigahan na plancha, nakuha ko lang 30. Binukin mo yan, 30. Yung oven, nakuha ko lang, oven istante, nakuha ko lang ng 12. Kasi sigahan yun na. Sigahan. Oven istante 12. Magkano lang yung puhunan ko. Napagsimula na ako. Bumili ako ng mga ingredients dyan. Ginagamit sa pandesal. Pero, siyempre, yun nga, yung maglaan kayo ng 100K. Para kasama na rin talaga yung renta, puhunan sa saka in case malugi ka, for example, hindi lumakas yung nakuha mo. Makalipat. Ganitong gawin nyo pag hindi lumakas. For example, yung nakuha mo 10K. Pero sa mag-umpisa pa lang sana, wag kayo kumuha ng medyo taas agad. Maghanap kayo ng 6,000, 7,000 na pistuhan. Lalo pag alanganin kayo. Kung okay naman yung 10K, kuya, pag medyo matao talaga, alam mo, may papatok.
Pero kung medyo alanganin sa tao, nagmamasid-masid ka lang muna. Kaya trial mo na yung 6,000, 7,000. Di pag-usapan mo na. Ako, padiskarte ako eh. For example, ang paupa sa akin is 10. Sabihin ko, baka pwede mag-trials ako ng isang buwan. 8,000 paupa ko. Pero pag mag-click, gawin ting 10. Ganun ako mag-iusap sa tao. Sa may ako kita, diskarte lang. Kasi, di mas nakatipid ka pa. Oo. Mas nakatipid. Kung alam ko naman mag-click, hindi, pagdating mo, ko na agad. 10 ko na agad kung sakali. Alam mo na yung takbo eh. Alam mo yung takbo ng ano eh. So, ngayon, sa mag-umpisa pa lang, ganito gawin niyo. Una, gamitin niyo, itatak niyo sa utak yung inventory. Tama talaga. Inventory sa pandesal. Kasi pag baguhan ka lang kasi excited ka na pati doon. Hindi mo alam niloloko ka lang pala. Hindi naman sa lahat ng tao. Nahawakan din manloloko. Pero meron talaga. Mayroon talaga. Hindi mawawala yan. Real talk yan mga kabiker. Kaya, ang advice dyan, inventory talaga. Ni peso, hindi kayo makupitan. Kahit iiwan mo mag-isa dyan. Totoo yan. Hindi ka makupitan ng kasi bilangin mo na yung pandesal mo ilan yung labas doon. O ilang nilagay mo. Pag short siya, charge mo sa kanya. Bakit? Sumasahod naman siya. Nagkulang siya, di siya may mali. Diba? Ganun yan. So, yung sinabi, balikan din yung 100K. For example, kasi yung uso ngayon, dito ba ang 2 months advance 1 month deposit? Uso yan. Uso. Yan. Tandaan nyo yan ha. Guys, ito rin ganito kasi mangyari yan. 1 month advance, 2 months deposit. Kung 10,000 ang upa mo, automatic, magdadaon ka ng 30,000 dyan. Ganito yan, 30,000 ang down. For example, yung pwesto mo ay mahina. Siyempre, huwag kang umalis agad. Ubusin mo yung rental mo doon. Yes! Hindi ka malulugi. Bakit? For example, yung pandesalan mo, umubos lang 15 plancha araw-araw. Lugi na yan eh. Kapag 15. Ang kitain sa 15, 80 times 15, magkano pag kita? 1,200. 1,200. Pagpalagay na lang natin na, yun na yung maubos mo, 1,200. A day, lugi ka na dyan sa 10,000. Ang ganito gawin nyo, guys. Huwag kayong sumuko na, tawag niya, hindi na kayo maglagay kasi lugi. Maglagay pa rin kayo. Ipunin mo yung 1,030 sa loob ng isang buwan. 1,200. Magkano yan? 30,000 something yan sa isang buwan. Huwag mong galawin yan. 3 months ka nag-advance. 3 months yun, di ba? 3 months ka nag-down. Ilagay mo lang na araw-araw, 15 plancha, 1,000. Huwag mong galawin. Nandun na yung kabuhaang kapital mo lahat. Pati yung down deposit. Pati down. Bababawi mo yan. Hindi ka naman totally malugi ka na hindi mo babawi. Depende, diskarte yan. Ganun ginagawa ko. Pag may isasarado akong pwesto, for example, mahina, ubusin ko yung dinadawan ko. Yung binta araw-araw, hindi ko gagalawin yun kasi yung pag-upisa ko doon. Sa sunod na sa pwesto. Bilangin mo yan, 3 months, o kumikita ka ng 1,000 a day, 30,000 a month. Mayroon kang 90 sa loob ng 3 buwan. Pero, yun ay hindi ka lugi. Ibig sabihin, nabawi mo na yung pinang-down mo doon. Alam mo kung bakit? Mayroon ka ng oven, mayroon ka ng istante, mayroon ka ng, tawag niyan, yung unan or hindi, obvious natin, hindi na mawawala sa iyo na yun eh. Maghanap ka na lang ng other pwesto, o yung 90,000 na naipon mo, pwede mo simula uli. Sa isa pang pwesto. Tama. Di ba? Ganun ang kasi pag nag-isip tayo na sa isang buwan pa lang pag inobserbahan mo ngayon. Hindi. Mahirapan ka naman kunin yung down mo. Ganon. May 20 mil ka pa doon, diba? 50K. Minsan pa nga kung nagmamadali ka, iwanan mo na lang kasi ayaw pa ibigay ng may-ari kasi nagastos na nga. Mali yun. Dapat pala. Consume mo. Consume na lang yun sa loob ng 3 months. For example, 15 plancha, di ba? Pinakamahina yung lugi na talaga yung sa 10,000. Totoo yun. Babayad ka pa doon sa tauhan. Ay ka sa tauhan. Lugi na yan. At least may nabawi ka konti. Kung malugi ka man doon sa 30,000 pinandown mo, may bababawi mo yun eh. Sa loob ng 3 buwan. Yun ang tiyagaan mo papuntang 3 buwan. Yung dinahon mo. Yung 3 months talaga na. Ganyan talaga. Pero meron din namang 1 month advance, 1 month deposit. Pero hindi nga pare-pareho. Kadalasan talaga,
2 months advance. 2 months advance, 1 month deposit. deposit. Oo, yan talaga. Kahit, ganito ko yung gawin mo. 1 month advance, 1 month deposit. Okay, ano, humina ng isang buwan. Alam mo, sa isang linggo, hindi ka lumakas. Umpisa mo na mag-ipon yan. Umpisa ka na mag-ipon ng pambawi mo doon sa dinawan mo. Kasi ipakukonsume ng may-ari yun eh. Sigurado. Yan. Doon lang. Kaya, siyempre, hindi tayo walain yung pagmamahal sa tao. Umpisa ko lang. Tsaka guys, yung kapag mapera kayo, gusto mo ganito, ganyan. Wag. Parang one day millionaire. Kumbaga, Wala. Hindi, kailangan, tiyaga-tiyaga talaga. Tiyagaan. For example, ikaw, mapera ka. Umpisa ka agad, wala kang alam-alam. O saan napunta mo? Bagsak. Sa bagsak, di ba? Kailangan may, with experience. Kaya guys, dito yung pinapayo ni Kuya, talagang malaking bagay ito sa sa negosyo niyo kasi siyempre master to eh. Kaya pumunta ko to master kasi to eh. Dito sa totoo lang dito ako na natututo din. May bikiri to dati, si Kuya. Siguro napagod na siya, minto na siya, nag-vlog na lang siya. Kaya ako naman yung nagbibigiri. Hindi pa ako pagod eh. Di darating kasi ang time na magkakaroon ka talaga ng mindset, ano ba, pag may nagkaedad na wala ka. Totoo yan. Magkakaroon ka na ng iba yung mindset mo na, yung bang gusto mo lang simple na lang, madali na lang. Siyempre, may edad na. Ganun yun. Huwag na nating ganong pagurin ang sarili natin na wala nating ititira sa ipapahinga natin. Kailangan, yung relax na lang. Tulad ni Kuya, sariling bahay na. Sariling mga gamit. Ako, wala pa ako sarili. Kaya magsikap na ako. Pero guys, sinabi ka Pepe Joven, napakadali lang din naman pag gumanda ang takbo ng negosyo mo. Kahit kinabukasan, pwede ka nang bumili ng gamit. Mahalaga ang magpundar talaga. Ang napundar niya ngayon mula nung umalis kami, napakadami na nadagdag. Pero, matatawag natin yang asset. Di ba asset kasi nagagamit niya araw-araw. Hindi yan liabilities na walang balik, kumbaga. Hindi utang. Kumbaga, nandyan yan sa kanya, nagagamit niya. Kaya yan din ang sana ang mindset natin na huwag tayong matakot. Wala kang matatapos pag wala kang inumpisahan. Ganun lang naman yun. Huwag kang mag-isip na ang pera ko, 100,000 pa lang, baka kulangin. Mag-try ka ng angkop lang doon sa gusto mong ininegosyo. Basta yung mga payo niya, dahil subok na nga siya, pwede mong i-apply mismo sa sarili mo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Ka-Baker. Thank you. Kaya, malaking bagay yan. Sa nauna namin vlog, sa kung ano man bilib ninyo doon, mas bibilib pa kayo sa ngayon. Kasi subok na. At sa loob ng 4 na taon, kahit pa mapunta kayo sa kanilang mga branch sa Joros Pandisaran around Taguig in Makati, doon yung meron tayo dyan. May makikita kayo. May Talagang guys, pag pasensya rin kung nakapila kayo ng mahaba-haba kasi siyempre yung tindira natin siyempre pagod din. Pero nakapag-servisyo naman ang maayos. Alam na intindihan ko naman kayo. Huwag kayong magagalit pag mahaba pila. Pero yung yung pumapasok ko yan, priority ko yan. Yung pumapasok sa trabaho. Yan ang training ko sa nila. Pag-usapan yung pumipila, kung makapasok ba siya, unahin mo na bibigay. Para hindi malate. Yun. Kung nakapila kayo guys, pasensya na kayo kung mahaba-haba ang pila, lalo na sa Mini Park, People's Market, Bikutan Maid, Pangalan? 8th Street, Joros. Joros Pandisalan, Plaza 9, Consular, Sukat. Yun guys. Guys, maraming salamat. Biruin nyo. Tayong subok na. Maraming salamat. Sana na-inspired talaga kayo. Na-inspired kayo rin sa baker natin. Nagsimula lang din yan sa helper ng bakery ha. Yes. Nag-isip at nag-ipon, nagiging guard, ang daming narating, naging konduktor. Pero tingnan nyo naman siya ngayon sa personal niyang buhay. Talaga namang masasabi natin may narating na. Kumbaga. Okay, maraming salamat. Happy baking. Thank you. Okay.